Example 3, if y is equal to x squared plus 3 all over x, find x as a function of y. Parang ganyan. Find x as a function of y. So, it goes something like this. So, if y is x squared plus 3, find x as a function of y. So, parang ang gusto niyang mangyari sa problem na to, dapat x is what type of function para makakuha ka ng in terms of y. So, pwedeng the other way around. X is equal to blah 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 y over ganyan-ganyan. Parang ganon. So, hindi ito substitution kasi wala naman tayong hinahanap. Bagkus, ito po ay transformation. Transformation ng function para ito ay maging katumbas ng isang variable where the independent variable will become x, tapos ang dependent variable mo dyan ay y. Okay? So, paano? Pwede naman natin ito i-cross multiply na muna. Pwedeng gawin natin xy. Diba? Rewrite ko lang siya as a function. Xy is equal to x squared plus 3. Diba? Tama naman. Wala naman tayong violate sa ating yeah. Tapos, pagsamahin natin yung x and x. So, parang ganito. Magiging siyang xy. Palibag natin sa kaliwa yung x. So, that will become x squared. Tama? Is equal to 3. Okay. Yan. Nilagay ko lang sa kaliwa yung isa. Okay. Then, pwedeng unahin natin yung may exponent na to para ang order niya ay negative x squared. May plus xy is equal to 3. Yan na. Para medyo papunta tayo sa part na x squared tapos variable. Or para naman din mas madali, pwede naman natin siya i-rewrite as positive. Hindi parang madali. Parang para hindi negative yun nasa harap. Multiply natin siya both sides by negative. So, this will become positive, negative is equal to negative 3. Ayan, pinalitan lang po natin ang symbol para hindi siya negative sa harap. Kaso, kapag ganyan, hindi mo pa siya completely nasa-segregate yung y from x kasi meron pa tayo ditong ito, xy. So, ano pwede natin gawin? Pwede tayong mag-assume or magkabit ng any number or any, kumbaga, variable na pwedeng mahiwalay natin si xy from each other by factorization. Kaso kulang pa tayo ng isa pang factor. So, pwede naman tayo mag-assume. Pwede tayo maglagay, guys, ng x squared minus xy. Mag-add tayo ng isang dependent variable that is positive y squared plus 4, over 4 rather. Yan, pwede tayo niyan magawa na parang kang nagsasubstitute ng isang variable para mag-factor out is equal to y squared. Pero pag naglagay ka ng isang y squared over 4, dapat sa kabilang equation maglagay ka din. Kasi may iba yung value niyan, girl. So, y squared over 4 plus, minus pa pala. Minus 3. So, parang ganyan po. Nagkabit tayo ng isa pang independent variable para doon sa ating equation. Para pwede na natin tong ma-factor. If a factor kasi natin, dapat ang factor ng x squared minus xy plus y squared over 4 ay maging x minus y over 2. Ang pangit ng ballpen, sorry.
Diba? As you can see, x squared minus xy plus y squared over 4 is a factor of x minus y over 2 squared quantity squared. Tama? Pag in-expand mo yan, babalik ka doon. So, dapat nga siya ay maging ganyan yung form. Ano? Tapos sa kabila, hindi man ito ma-factor out kasi wala naman silang common terms. So, y squared over 4 minus 3 pa rin yan. Ayan. Ano? Tapos guys, getting the square root of the equations. Kunin mo yung square root nila both sides. So, lagyan mo yan ng ganyan. Lagyan mo yan ng ganyan. Ano? Magiging siyang x minus y over 2. Kasi tinanggal mo yung square niya eh. Is equal to square root ito. May square root ito. Y squared over 4 minus 3. Ayan. Kaya ang magiging variable mo. Tinanggal mo kasi yung square doon sa isa by getting the square root of both sides. You will end up with this one. Okay, so now, pwede mo nang ibalibag sa kabila yung y over 2 para maging siyang x is equal to positive y over 2 then plus square root of y over 2 y over 4 minus 3 y ba yun? Y squared pala rather yeah, y squared over 4 minus 3. So the final answer for that one is this point. Ano?